4 na taong gulang na batang babae ginahasa raw ng kanilang kapitbahay na isa ring minor de edad. Ang siste, ang ama ng sospek, abay pinagbabantaan pa raw ang pamilya ng biktima para wag nang magsampa ng kaso. Narito po ang report. Masakit po talaga kasi habang buhay niyang titiisin yun eh. Tapos ang masama pa, wala pa kaming habol dun sa gumawa. Malaking tinik sa dibdib para sa inang si Josie nang malamang hinalay umano ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Lenlen ng kanilang kapitbahay sa San Francisco, Agusan del Sur. Ayaw magpahugas ng ari yung anak ko kasi masakit. Umabot sa punto na medical na nga ng mama ko tapos yung result positive. Base sa medical legal ni Lenlen, positibong nahalay nga ang biktima at ang itinuturong sospek ay ang 10 taong gulang nilang kapitbahay na madalas daw kalaro ni Lenlen. Sa umiiral na juvenile justice law, walang pananagutan sa batas ang mga minor de edad na nasasangkot sa mga ganitong uri ng kaso. Ang tanging magagawa lamang na DSWD ay pangaralan lang ang bata. Dapat kasi magkaroon ng intervention agreement, conditions na dapat gawin yung 10 years old para mapagbayaran niya yung ginawa niyang pagkakamali. Pero ang masaklap pa para kay Josie, absuelto na sa kaso ang batang sospek, pinagbabantaan pa sila ng ama ng sospek. Tumatawag po kasi yung mama ko, iyak ng iyak. Tatadta rin daw siya ng pinong-pino para hindi na siya makapagreklamo dun sa nangyari. Sinubukan namin kunin ang panig ng sospek, subalit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Nasa linya po ng aming telepono ngayon si Police Inspector Maria Gemma Corbita, ang officer in charge ng WCPD ng San Francisco, Agusan del Sur. Magandang hapon po, Teniente. Magandang hapon din po sa milyong-milyong tagapagsubaybay po ng ating programa. Opo, ay ma'am, una sa lahat, ito ang problema, wala na tayo, tanggap na husang pamilya ng biktima na hindi makasuhan yung suspect dahil 10 taong gulang lang rin, minor de edad. Ang hindi po nila matanggap, ay yung tatay nitong suspect, pinagbabantaan ho sila ngayon. Ano ho kayang po pwedeng gawin ho dyan ninyo, ma'am? Unfortunately, sir, we are so frustrated po talaga sa nangyari sa maliit na bata na to, sa itong 3-year-old na bata. But what is more frustrating, sir, is also they reported the incident almost a week after na naghahasa yung bata. So, and they came into our office for frustrate to report sa harassment na ginawa ng tatay ng batang suspect na hindi para sa pag-report sa pangahalay na ginawa sa bata. Kasi nga ho, ma'am, mukhang tanggap ho ng pamilya na minor de edad din ho yung nakadarang ng rape. Hindi naman ho makakasuhan dahil alam ho yata nila yung juvenile justice law. Pero ang nirereklamo nila, agrabyado na nga ho sila, tinatakot-takot pa sila anong tatay ng suspect. Ang tanong ko ho, may magagawa ho ba ang PNP dyan sa parting yan, Teniente Corbita? Yes, of course, sir. In-advise na po namin yung lola po ng bata na pumunta dito po at to file appropriate charges po. Ayun. Ayaw naman po mag-file ng lola po kasi natatakot po mag-file ng kaso. Oho. So, ang mangyari po talaga nito, aantayin po namin o pipilitin po namin po si lola niya na mag-file ng kaso po. Kasi Sige ho, ganito na lamang ho. Sige ho, ay siguro kami magkukumbinsi ho at sasamahan na lang ho namin. Siguro pupuntahan ho namin dyan para magsampa ho ng kaso sa PNP. Ano po, ma'am? Sige po, mas maganda po yun. Kasi wala po kami magagawa ng kapulisan kung ayaw naman mag-cooperate sa amin ng mga victim. Okay. Sige po, Teniente Maria Gemma Corbita, maraming salamat po. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon din po. Maraming salamat.